Anyways, ma'am, good morning no. Kwanta no maere ni karon no ato ang interview sa ato ang programang usapang agrikultura sa Radyo Pilipinas. Sa Engineer Chona, mangutan lang ko ba it's because last anniversary ninyo dito sa kuan no sa inyong center no nadungog na ako sa inyong assistant center director na si Ma'am Olive Gatos nga naamoy partnership with partnership si ATI o si Department of Education para nga mas mapakusog nato no ang pagkuan sa tuang mga kabatan-unan no nga ma-involve sa kining agrikultura. Yes po sir, tama po na sir. During sa among anniversary sir no, which is recently lang yun nanto nga gi-conduct 2 weeks ago. So, na-mention sa amo ang Assistant Center Director ang about sa amo ang partnership with DepEd sa among pagdawat og mga senior high school students as mga trainees din sa ATI kay ang mga schools mangod karon sir, mga academic institution, part sa ilang curriculum na immersion. As required sila. So, daghan nga mga academic institution ang nagapangita og mga partner industries kung asa pwede nila i-deploy ang ilang mga students nga ma-expose sila sa industry or sa sector nga nakalinya sa track nga ilang gipili. So of course senior high school, specifically diri sa Sindato National High School diri sa Panabo, na sila agriculture nga track, and they reach out sa ATI kung pwede nga mahimo nga industry partner si ATI. O 2022 po sir, nakig-partner na sila din sa ATI kung pwede diri nila ma-deploy ang ilang mga students. Yes ma'am. Nawala si ma'am. Oy. Hello. So with that sir, nakita po na muna siya nga opportunity nga mas strengthen pa nga mo ang partnership with academic institutions. So dili lang sa DepEd, we also have partnered with TESDA, Corfield. So naay mga TechVoc students din nga nagakuha og mga agriculture related courses, like for example diploma in agriculture and biosystems engineering technology. So naga-immersion po na sila diri sir, kay naaman mi MOA with them. Not only in TechVoc po sir, nakapartner na po ta with SUCs, state colleges and universities. Karong February sir, na atay moabutay gani nga mga students from Durso, Davao Oriental State University o University of Southeastern Philippines, USEP, Tagum. So daghan na gyud nga mga academic institution sir ang nakipartner kay ATI. So nakita na muna siya nga opportunity nga not only nga makatabang mi sa mga youth, no, kay katong amo ang tema sa among anniversary naka-focus dito sa youth. So kani pud siya nga programa sir, mo contribute pud di siya dito. Kay ang ATI nag-aim man nga mo collaborate yun pod sa academic institution para nga mag-serve me as host training establishment. Okay, ang mga eskwelahan nga na ay immersion sa ilang curriculum sir, nagapangita magida sila, naga-actively seek magida sila mga training establishment where they can deploy their students for hands-on learning. So kay yes, ATI lang naagi ma-contribute si ATI towards sa mga students. Ma'am, with this nagsugod na collaboration ma'am with DepEd ma'am, pero kabalota nga ikadaghan na ni daghan na og mga partners ang ATI na mga academic institutions no. Unsa ang posible nga impact? Hello? Hello ma'am. Hello ma'am. Nawala ako na pud nawala ma'am. Hello po ma'am. Lang gid ma'am. Pasensya na gid kayo. Hello po sir. Hello ma'am. Hello ma'am. Yes po, nawala kasi. Ako din nawala din. So anyways ma'am no, since nga na may partnership no with kaning DepEd ma'am, tapos karon and then imong ginakuha na ang ubang academic institutions especially sa mga SUCs nato no. Unsa ba ang possible na mahimong impact niini no sa tuang agricultural sector especially here in Davao region? Actually sir, karon pa lang na mo siya ginasugdan nga kanang
himuon gid gani siya nga program. Kay initially sir dili gid ni siya part sa targets ni ATI, pero with the surge mo sa kaning mga letter, no, mga intent gikan sa mga eskwelahan nga gusto nila diri mag-deploy og mga bata nga mag-immersion. So nakita na mo nga nindot kay siya nga avenue ba nga tangan ang mga youth. So ikamutan na mo nga masulod yun siya sa amo ang part sa among mga programs karon nga year, and hopefully mahimo siya sinugdanan nga tanan na pud nga ATI networks. Mahimo pud na mo regular siya nga program. So with regards to sa ingon sir nga unsa ang amo ang ma-impart, no, nga mahimong impact from dito sa ato ang mga kabataan. Actually initially sir amo yung objectives ani is mailhan, no, si ATI as one of kaning premier host, no, na mention nako gay nga mahimo ming host establishment para maka-provide og hands-on training o kanang valuable nga immersion experience para sa mga estudyante. Of course ang kanipod nga program sir is maka-provide pod og dugang kahibalo sa mga estudyante sa kung unsa ang programa ni ATI. Na mga extension services nga sama sa mga gina-provide ni ATI, and sila director maka-avail, no, samtang na sila diri nagastay kay namang goy uban nga mga immersion students nga moabot gid og 240 hours to 300 hours ang so dugay-dugay gid pud sila mo pundo dinhi. So dira nila ma-appreciate ang agriculture ba sir. So isa sa mga immersion student kani graduate atong February 7 kay nag-graduation ng putong sindaton dinhi sir. Nakaingon siya nga bisan pag naa siya sa agriculture track daan sa iyang senior high school dili pud daw siya sure kung unsa ang iyang college, pero sa diha daw nga nag-immersion siya dinhi sa ATI, sure na daw siya nga mag-agriculture daw siya sa iyang pag-college. Pero gusto na mo nga mahimo pud ni siya nga mag-contribute bitaw nga ma-increase nato ang atong number of students, number of youth nga engage into agriculture. So ang ato ang sector sa agriculture sir. So kini nga kuan ma'am, no, partnership ma'am, murag kuan pod ni, no, amo tim gingon gini opportunity ma'am, no, nga kuan na to, no, ma-encourage na to ang mga kabatanunan nga tawagani mo venture na sila sa agriculture. By the way, ang agriculture di man na more on sa pagtanom pod, di ba ma'am? Yes po, daghan kayo ang field sa agriculture. So kung ato lang yung ila-ilahon, daghan kayo sa areas nga possible ta nga magka-interest. So, mo to ma'am, no, ang kuan ninyo. So, other than that ma'am, sa DepEd, TESDA, how about sa ubang mga monitoring kuan kaniya, murag kaning SUCs, how about sa mga private institution, HEIs ma'am? Sa private nga HEI, so far sir wala pa kayo nag-reach out yun sa amo private, more on SUCs. Pero naka-accommodate na taog outside the region. MSU now naka-accommodate ta og mga OJTs gikan sa ilaha just here. Asa to ma'am? MSU Maguindanao po. Sa katong kanang sa may dato din sinsuat ba nga MSU ma'am? Opo. Maguindanao del Norte. Oh, okay. So nakaabot sila dinhi sir. So for 40 days na sila dinhi nag-immersion. So ni og mga maayo gid nga feedback gikan sa ilaha. So bisan unsa nila kalayo, gituyo gid nila dinhi no sa region nga diri sila mag-immersion. As well as Davao del Sur State University, college, DNS, DNSC. Yes. Total sir, yes, 100 total sir since January 2024 hangtod karon as of February 18 ba karon? 19 nanatay 132 na ka mga estudyante nga na-serve, no, nga na himo nga mga OJTs dinhi sa ATI. Ma'am, while na sila dira sa inyo sa ATI ma'am, no, while nagakuan sila kuan ba
gina-offer pud ba ninyo sa inyo atong inyong mga programs like katong sa YPOA or katong kuan ninyo no? Sa katong isa katong internship sa Japan ug Taiwan? Actually sir, not nga gina-offer na mo sa ilaha. We oriented them nga mahibal programa ni ATI para kung mo human sila sa ilang pag-eskwela kay long term man gud tong mga internship sir no. Kanila kung gusto nila nga mo avail karon murag ma-sacrifice ang ilahang current nga pag-eskwela. Kung gusto nila mo avail, at least kabalo sila kung unsaon nila pag-apply, asa sila mo dool, kay amo nang ginapahibalo sa ilaha kung unsa ang mga programa ni ATI. Pero kanang sa ilahang program din sir, schedule of activities sa ilahang pagstay diri sa ATI. All of them sir, kay naagid na sila pag-end sa ilahang immersion program, naagid na sila certificate of completion sa mga e-courses. Gina-require ginamo na sila nga mag-enroll sa ato ang e-extension. Sa e-learning na dito yung mga courses ilan ang simultaneous og answer. So makakuha ng mga competence. So while naga-internship sila diha sa inyo ha ma'am, makakuha sila og kaning competencies pod pagbalik nila sa ilahang mga eskwelahan. Yes po sir. Ila ang ilang i-enroll nga courses kung mahumana nila ilahagid ng certificate sir na makuha. Okay. With that ma'am, Engineer Chona, napa ba kailaing announcement ma'am with regards po sa inyong mga programs diha sa ATI Region 11? Go ahead po. Okay po, siguro na may mga following nga mga announcement po sa mga schedule sa activity kaysa karon amo pagit siyang ginaplansya no ang list sa trainings ang iyang mga dates. Siguro amo po silang i-coordinate sa inyo sir para masayod ang with regards to industry immersion program, willing kayo sa ATI no nga modawat sa ilahang mga letter of intent kung naay mga gusto nga mag schools nga mag-partner with ATI para sa immersion sa ilahang mga students. Ang kinahanglan lang nga mag-letter sila, address to our center director, and then mag-forge ta og memorandum of agreement. Ang ato alang arrangement dinhi kay dili mo po nato makiter tanan sa kadaghan sa schools within Davao Region. Kung kisa ang mauna, of course. Good. Opo. So kung naamoy mga plans sila may mga tigpaminaw karon nga nasa ato ang academic institutions no nga connected, mahimo nga mo letter lang sila sir, and then ilahang kung unsa ang ilahang intention o kaning schedule no, possible nga schedule sa deployment sa ilahang mga estudyante. Okay. With that, Engineer Chona Cañete, daghang salamat no sa time nga gihatag sa Radyo Pilipinas Davao, especially sa tuang programang Usapang Agrikultura, and I hope no at managhan pa ang mga estudyante no nga mainganyo no after sa immersion diha sa inyong training center sa Panabo. Daghang salamat ma'am. Salamat po. Thank you po. Okay.